kalahi din nila. Okay? Mga kalahi din nila yung kanilang pinuntahan. Isipin mo, Filipino missionary, he went to Vietnam for missions, and yet instead of reaching after the Vietnamese, sino ni-reach niya? Ano ni-reach niya? Kapwa rin niya Pilipino. That's not called missions. Hindi yun ang mission. Okay? So, nagpunta ka ng Chinese, okay, ng China, hindi mo ni-reach out ang mga Chinese kasi hindi ka marunong ng Chinese language. Ang ni-reach out mo, mga kapwa mo Pilipino rin na naroon sa lugar na yon. Pero ang tawag mo doon, mission, hindi mission yun. Because you are reaching after your own. Okay? Mission will really become mission if you will be going to other people group na hindi pa talaga nakakaabot at nakakapakinig tungkol kay Jesus. Okay? At sabi rito, we will be preaching to every creature, sa our every creation, sabi ng Mark chapter 16. So this denotes people from different people groups. Okay? Hindi ka lang limitado sa hindi ka lang limitado sa isang grupo ng tao ang iyong pagmimisyonan, kundi lahat ng taong makasalamuha mo, papangaralan mo ng ebanghelyo. So particularly, there should be no discrimination as you share the gospel. I've heard of so many missionaries na nakasama ko po sa mission field na dinidiscriminate nila yung ibang lahi. Kagaya niya, mayroong mga Amerikano na ayaw nilang mag-mission sa ganitong lahi. May mga British na ayaw nilang mag-mission sa ganitong lugar, ganito, ganyan-ganyan. Pero they still manage to call themselves missionaries. Sabi ko, sa isip-isip ko, nung makilala ko itong mga missionary na ito, naging missionary pa kayo kung hindi kayo lalabas sa kultura ninyo. At hindi ninyo pangangahasa na bahagi na ng ebanghelyo yung mga tao na mayroong ibang kultura at ibang lingwahe. Yung kinukwento ko nga po sa inyo na nakasama kong Amerikano doon sa mission house, ayaw niyang hahawakan siya ng Indian people doon sa Malaysia. Kaya mga Indian people naman, talagang pag nagustuhan kanila, bukod sa pakakainin kanila, ikaw tawag nito, hahawakan kanila at gano'n ang mga Indian people. Itong American missionary na ito na sinasabi ko, diring-diri siya sa sarili niya sa tuwing hahawakan siya ng mga Indians. Kaya ginagawa niya kapag nahawakan siya, automatic magpapahid ka agad siya ng alcohol. Tapos nung sumunod na meeting nila ng mga Indian Christians doon sa Malaysia, ano ginawa niya? Naka-long sleeve na siya. Hindi siya nagpapahawak sa braso, kahit sa kamay. Ayaw niya magpahawak. Ang katwiran niya, kasi dahil hindi nga daw sila gumagamit ng tissue, so madumi yung kanilang kamay, at baka kung saan ipinahid at kung ano pa yung microbe yung kanyang makuha sa pakikipagkamayan sa mga taong ito. Nalungkot ako nung ito yung naging turan at naging attitude ng American missionary na ito. Kaya nagkaroon ng malaking usapin during those times. And this is Paul faced the Council of Jerusalem at ipinagtanggol niya yung mga Hudyo. And of course, makikita po natin dito yung naging conclusion ng meeting ng council na ito. Okay, and siguro sa mga susunod na pagkakataon pag-aaralan natin to. Okay, and then Acts chapter 15, we can see the second missionary journey of Paul. So yung missionary journey ni Paul is recorded in the book of Acts. Dito po sa Acts chapter 15 hanggang Acts chapter 18. Okay, mamaya bibigay ko po sa inyo yung summary ng mga missionary journey na ito. Okay, so this happened around AD 51, yung second missionary journey ni Paul. And from this time frame, between AD 51 to AD 53, we can see the writings of the Thessalonican letters. So dito po na isulat ang Thessalonians. Sabi po ng Christian tradition. Okay? And pagdating ng Acts chapter 18, around AD 57, then we can see the third missionary journey of Paul begins. Hanggang Acts chapter 21 verse 17, we can see the third missionary journey of Paul.
Okay. And then pagdating po ng Acts chapter 21, hanggang Acts chapter 22 verse 29. So we can see Paul went back to Jerusalem and he got arrested. So this is where Paul was arrested. Tapos Acts 23 hanggang 26, Paul at Caesarea, at dito nagte-testify siya sa mga dignitaries how he got converted and how the Lord used him mightily as far as ministry is concerned. Then after Paul being confined at Caesarea, then he sets forth journey for Rome, found in Acts chapter 27. At nakarating si Pablo sa Rome. Now, meron po mga arguments kasi sinasabi po ng most early tradition is Paul and Peter were both beheaded or were both martyred at Rome. Si Paul was martyred by beheading while Peter was crucified upside down. Well, this is still debatable yung kay Peter kung talagang siya nga ba talaga inapunta ng Rome at pinatay doon. Pero si Pablo, ito na, nakasulat sa banal na kasulatan, he was arrested and imprisoned at Rome during, titignan po natin from 58 AD to 62 AD. Okay, and from this time frame na isulat po yung Galatians, and then isulat po yung writings siya sa Ephesians, Philippians, yan. Medyo nakalimutan ko lang po yung notes kung kailan na isulat yung Roman. Yung Roman ay naisulat around 58 AD, sabi ng early Christian tradition. Okay. Now, and of course, at this point of time, we can see that si Paul ay na-martyr during 66 AD. Dito po siya pinugutan ng ulo under the persecution of Emperor Nero, and around 70 AD, dito po nagkaroon ng fulfillment yung prophecy ni Daniel chapter 9, when the third temple was was destroyed. At dito po nagkaroon ng tinatawag na diaspora of the Jews, which includes Christians. Okay, and around 85 AD, naisulat po ang John's Gospel at yung Visions at Patmos, which is the writing of the Book of Revelation, happened around 96 AD. At si John namatay noong 100 AD out of old age. Yun po ang sinasabi ng history. Okay. So I just gave you the bird's eye view of the Book of Acts. Okay. So, gaya po ng aking sinabi, when it comes to apostolic mission, the first one to go is Peter. At dito nagsimula ang Gentile ministry. Acts chapter 9 verse 32 hanggang Acts chapter 10, after Peter received the vision from God that allowed for the eating of the previously unclean animals. Okay, and so this represents the opening of doors for the Gentiles to come to know the Lord. Tapos Peter takes a missionary journey to Lydia, Joppa, and Caesarea, at siya po ang naging instrumental para magdesisyon na mag-evangelize sa Gentiles. So this is where the Gentile Christianity began. Okay, what I'm trying to say, there are two forms of Christianity throughout the history. At yun nga po ay yung Hebrew Christianity at yung tinatawag po natin na Gentile Christianity, which we are all part of. At medyo mahaba ring usapin kung ano ba yung ibig sabihin ng Hebrew Christianity, but I was thankful that I was able to get that course before, yung Hebrew Christianity. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano sa pananaw ng isang Hudyo? Okay, and if you want, I can share you the reference that I have, so that you will be able to review it. Okay, so punta naman tayo sa Pauline missions.
So, kung tutusin, kung titignan po natin, Paul, based on the Book of Acts, Paul took 3 missionary journeys. But most ancient or most trusted Christian traditions also says that Paul had 4 missionary journeys. Explain ko po sa inyo. Okay, tingnan po natin yung first missionary journey ni Paul. So, ano po uli yung, saan po uli yung first missionary journey ni Paul? Tingnan nga po natin uli yung mga notes natin. Saan po yung first missionary journey ni Paul? Sa Book of Acts. Acts chapter what? Anong chapter sa Book of Acts? Okay, so Acts chapter 13 11. actually. 11 is the founding of the church. First founding of the church po yun. Yeah. Sa 13 sa po. Antioch. So sa 13, ito yung first missionary journey ni Paul dito nagsimula. Okay. Yes. Saan bansa siya nagpunta? Nagpunta siya sa Cyrus. Okay, number 1 Cyrus, number 2 Pamphylia, and number 3 Galatia. Okay? So yan po yung first missionary journey ni Paul based on Acts chapter 13. Now, yung second missionary journey ni Paul, this is just a bird's eye view. Tignan po natin. Yung second missionary ni Paul, it happened on Acts chapter 15, verses 39 to Acts chapter 18. And this is after Paul meeting up with the Council of Jerusalem to settle the Gentile concern. Okay? So, saan naman nagpunta si Pablo during his second missionary journey? Looking at those references, again, nagsimula siya sa Galatia, and from Galatia, he went to Macedonia and Achaia. Yun po yung second missionary journey ni Paul. Ulitin ko, Galatia, Macedonia, and Achaia. Achaia ba o Achaia? I'm not sure of the pronunciation. Okay, and then let's go the third missionary journey of Paul. Ito, marami siya ng puntahan. So, yung simula uli siya sa Galatia, okay, and then the Asia Minor, which is now known as Turkey, and then Macedonia, balik siya, and then Achaia, and then he ended up in Jerusalem. So dito na siya na-aresto. But itong fourth na missionary journey na sinasabi, sabi po ng early Christian traditions, after his third missionary journey, Paul was imprisoned in Caesarea for 2 years and later transported to Rome, where he was placed under a house arrest. And dito sa fourth missionary journey, so it is not the dates are not clear, but it may have been included in Spain, Crete, then Turkey, and then Macedonia. Bago po siya hinaus arrest sa Rome during that time being. Okay, may sinasabi pa si Paul doon nagpunta sa Arabia based on Galatians chapter 2 po yata, kung hindi po nagkakamali, chapter 2 or chapter 3. Sinasabi nila na si Paul doon nagmisyon sa Arabia. Well, if you will conclude it using the scriptures, well, it looks like, pero most traditions says that Paul went to Arabia only for the purposes of visit, hindi naman talagang mission. Wala daw ginawa si Pablo doon kasi walang record na ginawa si Pablo nung nagpunta siya sa Arabia. So maaring bumisita lang daw siya doon. Meron pa nga nagsasabi ni si Pablo nung nagpunta daw siya sa Arabia, he might have done yung tinatawag nating spiritual retreat. So it is a deep soul searching for God. Yun po yung sinasabi ng iba pang mga traditions. But whatever it is, well, we can conclude based on the scriptures, he did went to Arabia. Pero it doesn't necessarily mean na ito yung kanyang fourth missionary journey.
Okay, tignan po natin yung timeline ni Apostol Pablo. Okay, timeline ni Apostol Pablo. So, ano ba yung buhay ni Apostle Paul? Okay, so during AD 37, okay, approximately by AD 37, Paul got converted on the road to Damascus. Saan po makikita sa Acts ang conversion ni Paul? It is found in Acts chapter 9. And then, sabi po ng references na ginagamit ko, early Christian traditions also says that in between AD 37 to 40, sabi nila, this is where Paul spent 3 years in Arabia. Tapos pagdating ng AD 40, so dito na nag-preach at nag-minister si Pablo sa Tarsus at sa surrounding region. Okay? So dito na doon nag-minister si Pablo. And the following years, the following 2 to 3 years, Paul relocates to Antioch. Kaya nga sa Acts chapter 13, makikita natin na dito siya hinugot ng Banal na Espiritu along with Barnabas to do their first missionary journey. Okay, AD 45 and 46, Paul travels with Barnabas to visit Jerusalem and to bring famine relief offerings. So nag-travel si Paul collecting offerings, okay, at ito ay ibinigay niya dun sa mga kapatiran sa Jerusalem who were experiencing a famine before. Tapos AD 47, probably this is the first missionary journey with Barnabas na tumagal ng 1 o 2 taon. Are you following me? Okay, sabihin niyo lang po kung masyado na ako mabilis para magbabagal po tayo ng konti. Okay, great. Then on AD 50, dito humarap si Pablo sa Jerusalem Council. Yung sinasabi ko nga po kanina. Then afterwards, he leaves on a second missionary journey which lasts 2.5 years to 3 years, including 18 months in Corinth. Tapos yung panghuling missionary ni Pablo sa yung third missionary journey niya, ito yung trip niya na tumagal siya ng 4 na taon, which includes 3 years in Ephesus. Okay? Etong 3 years na to, dito siya nagtagal sa isang lugar siya nagtagal ng talagang pinakamatagal according dun sa kanyang missionary journey, and that is the place of Ephesus. Tapos AD 58, he was arrested in Jerusalem and he was put on trial before Roman Governor Felix. Ito na yung nagpapatotoo siya sa harap ni Felix. Okay. Tapos siya po ay nakulong ng 2 years sa Caesarea, gaya po ng sinasabi ko kanina. And then AD 60, he was put back on trial by Festus, yung bagong Roman governor, at dito po siya sinimulang ibiyahe papuntang Roma. And AD 61, he arrived in Rome and placed under house arrest for 2 years. Tapos around 63 AD, ito yung panahon ng pinaniniwalaan na after his house arrest, he was likely to launch his fourth missionary journey, which includes Spain. Kaya nga dito kumpiyansa sa mga Pilipinong Katoliko na talagang purely apostolic succession yung nangyari sa ministry ng mga Kastila na nagdala ng Katolisismo sa Pilipinas, kasi si Pablo daw ay napunta ng Espanya noong unang panahon. So ito po yung kanilang pinaniniwalaan, and there are early Christian traditions that attest to this. Okay, and pagdating ng AD 66 or 67, nakulong uli si Pablo, at AD 68, dito po pinatay si Pablo ni Emperor Nero. Okay. So sa Apostolic Mission, 3 mission na yung pinag-usapan natin. Petrine Mission, yung mission po ni Pedro, tapos yung mission po ni Paul, at yung pangatlo, yung Johannine Mission.
So yung Johannine mission, ito naman yung mission ni Saint John the Beloved. Pero from the scriptures and most early Christian traditions, they say that Paul spent his latter years in the island of Patmos at sa lugar o syudad ng Efeso. At dito po namatay si John out of old age. Si John lamang po ang namatay, ang apostle na namatay out of old age. Majority of the apostles died because of what we call martyrdom. Okay? And then, punta tayo sa modern missions. Okay, punta tayo sa modern mission. Unahin natin yung tinatawag nating father of modern mission, whose name is William Carey. Okay? So sa modern mission, si William Carey, siya po yung tinawag na father of modern mission. So he is an English Christian missionary and he was from the Baptist denomination. Siya po ay nakilala bilang translator, social reformer, and a cultural anthropologist who founded Serampore College at ang Serampore University na isa sa mga first degree awarding university in India. Yes, you've heard me right. Si William Carey, siya po ay nag-mission sa India. Doon po siya nagpunta. Okay, and through him, kung titignan po natin itong si Carey, siya po ay tinawag na Father of Modern Missions. At sa kanya pong essay na pinamagatang An Inquiry into the Obligations of Christians, this essay led to the founding of the Baptist Missionary Society. Okay. And pinaniniwalaan itong si William Carey, isa sa mga pinakamatagal na missionary kung pag-usapan po natin ang long-term mission. Nagtagal po siya sa India nagtagal po talaga siya sa India. Yun po ang sinasabi po ng history ni William Carey. And then we come sa modern missions. Let me just give you the names. Then we have here David Brainerd. Si David Brainerd naman, siya po ay American Presbyterian minister na nag-minister naman sa mga Native Americans. Pag sinabi pong Native Americans, we're talking about the American Indian people. Okay, at so si David Brainerd po, siya po ay pinaniniwala ang kamag-anak din daw ni William Carey at saka ng isa pang missionary na ang pangalan ay James Elliot. And yun nga lang, hindi po natapos si David Brainerd ang kanyang misyon sa kadahilan ng agad siyang namatay sa sakit po na tuberculosis at the age of 29. And tapos yung nurse na nag-nurse po sa kanya namatay din out of tuberculosis kasi ang tuberculosis nun ay wala pang gamot. Kailan lang natuklasan ang gamot sa tuberculosis. And then after his death, yung kanya pong kapatid na nakababata ang nagpatuloy ng kanyang missionary work from 1720 to 1781. Yan si David Brainerd. And then we have Adoniram Hudson. So siya po ay isang American Congregationalist na nag-mission sa Burma, who is now known as Myanmar. Nakarating po ako dyan sa Myanmar at nakita ko po yung lugar na mga pinuntahan ni Adoniram Hudson. And nga lang, hindi ako nakapag-take ng pictures kasi mahigpit po kasi masyado ang Myanmar government pagdating sa mga pag-pictures na ganyan. Lalo na ng mga lugar na kinikilalang religious heritage doon. Mahigpit sila. Alam niyo po ba na kapag nagpunta ka sa Myanmar, isa kang Pilipino, babantayan ka talaga nila ng gusto at hindi ka nila papayagan na tumira doon. Hindi pa na lang kung ang gobyernong magsabi na tumira ka doon. Kasi the reason why kung bakit ang mga Myanmar, ang Myanmar government ay hindi basta-basta nagpapatira ng Pilipino kasi ang katwiran nila
kapag may Pilipino rito, magkakaroon ng simbahan. Which, alam naman natin na ang Myanmar ay isang military government at communist po sila, kaya hindi po nila pinapractice ang religion. Okay? Gaano? Lalo na kung ang religion ay magmumula sa mga foreign missionaries. Yung mga churches nga po ngayon doon ay dumaranas ng mga persecution bagamat legal na at open yung mga churches doon, but kapag napagdiskitahan ka ng kasundaluhan nila o ng kanilang government, talagang ipapersecute ka nila ng grabe sa Myanmar. And I was given the privilege to witness those places na famous sa Christian missions sa lugar po ng Burma or Myanmar. Then we come to know David Livingstone. Si David Livingstone. Si David Livingstone po, siya po ay isang Scottish physician and pioneer Christian missionary with London Missionary Association or Society, at siya po ay naging explorer at missionary sa Africa. Okay, and his discoveries, yung geographic, technical, medical, and social discoveries, provided a complex body of knowledge na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagamit at pinapag-aralan. At in spite of his paternalism and Victorian prejudices, Livingstone believed wholeheartedly in the African's ability to advance into the modern world. So, among the missionaries, si David Livingstone lang ang kumikilala sa potensyal ng mga Africans na makaka-advance daw sila sa modernong panahon. Yan. And then, ito yung isa sa pinaka-paborito kong missionary, si J. Hudson Taylor. Si J. Hudson Taylor. Sino ba itong si J. Hudson Taylor? Okay, si J. Hudson Taylor, siya po ay galing sa London. Is a British Baptist Christian missionary at siya po ay nagpunta sa China. Siya po yung nagtatag ng organization na kilala natin bilang OMF. Yan. Siya po yung nagtatag nito. And he's the founder, itong OMF, this is also known as the China Inland Mission. And he spent 54 years in China. Si Hudson Taylor nga po yung pinaka-famous po na missionary na kinalimutan yung kanyang pagiging Briton. At ang ginawa niya, siya ay nagpahaba ng buhok. Okay? Tapos siya po ay nag-aral ng Chinese language. Tapos siya po ay nagdamit na kagaya ng damit ng isang common o pangkaraniwang incheck. At siya po ay nakipamuhay among the Chinese in Beijing and in other parts of China. At kaya majority ng Chinese people na Kristiyano, they accredit their conversion to this great man of God. At alam niyo ba kung pag-aaralan po natin ang pinakamalaking church sa buong mundo? Akala po natin lahat, ang pinakamalaking church sa buong mundo ay ang Yowido Church ni Paul Yonggi-Cho. But based on statistics, the Chinese house church movement is much more larger sa movement po ni Paul Yonggi-Cho sa Korea. And I was also given the privilege to be there to witness one of the house churches doon. Kaya lang napaka-risky. Nung ako pinapunta ng China, napaka-risky. Nakatakot. Kasi kapag nahuli ka, ay talagang parusahan ka ng matindi ng Chinese government because of that. And this Chinese pastors, along with the house church members, they are all being hunted down by the Chinese government. Ganun kagrabe yung persecution na nararanasan po ng mga Chinese Christians. And of course, out of this China Inland Missions, we come to know a great figure named Watchman Nee, na isa sa mga famous Christian martyr dito sa China, at siya po sumulat ng napakaraming libro. And siya po yung kanyang mga writings aside from the Bible is the source of inspiration of these Chinese Christians who are being persecuted by the Chinese government. Okay. So yan. So yan po yung ilan lamang sa mga modern missionaries na aking pong highlight.
But marami pong magagandang references for us to understand what Christian mission is. Okay? And you can check the book, Fox, Book of Martyrs. So makikita natin dito yung, bagamat medyo horrific yung nakasulat dito sa Fox Book of Martyrs dahil it talks about the death of these martyrs, but you will be able to see how many people gave their lives for the sake of the gospel. And along with the book written by Robert Liardon, yung God's Generals, I think it was book 2 or book 3, yung books about missionary. Okay, let me check lang kung anong book to. So this is book 2. Sabi rito. Okay, so yung God's Generals, the Missionary, so you can check this book at makikita po ninyo na yung mga missionaries na binanggit ko, nakalahad doon ng detalye yung kanilang mga naging buhay as missionaries. If you're interested, you can check these books out. Okay, now we have famous Christian agencies. Okay, what are those Christian agencies? Okay, we have what we call YMCA. YMCA is initially and primarily a mission organization. Kaya nga ito tinawag na Young Men's Christian Association. Pero actually, this has a missionary goal and viewpoint, ang YMCA. Pero dito sa Pilipinas, merong bukod doon, merong tinatawag tayong Youth with the Mission. At ito ay famous din na mga group of missionaries na particularly mga young adults ang involved po dito sa Youth with the Mission. And nandito yung mga kilalang figures kagaya ni Loren Cunningham. And one of my teachers is po sa mga close friend ni Director Cunningham, si Dean Sherman. Okay, and he wrote the popular book Spiritual Warfare, but he is a missionary along with Loren Cunningham sa Youth with the Mission. So teacher po siya way back 25 years ago kung hindi ko nagkakamali. And pagdating sa missions organization, we have two famous Christian organizations dito sa Philippines. Number one, yung International Teams Philippines. Marami po silang na-send out na missionary sa iba't ibang bansa. And if mayroon pong seminar ng I-Teams, I would encourage you to attend. And it so happened that I was one of the members of this missions organization. And when I was in Bangkok, ako po ay nagpastor sa isang church na ang bumubuo ay mga missionary po ng I-Teams. Okay? So sila po yung members ng church pinagpapastoran ko. So every Sunday morning, kaming mga missionaries nandoon, nag-worship kami. Pagdating ng hapon, nagpupunta kami sa amin pong iba't ibang outreaches na related sa mga local churches ng Thai. Tumutulong kami sa iba't yung mga churches po nila yung kanilang mga missionary activities, so we are supporting them. Okay, and then we also have this wonderful organization called the Asian Center for Missions. Okay, so ito naman po ay under ng CBN Asia, and matagal na ring missions organization to. So if you felt led to join this team, so you can simply contact them at Sagittarius Building sa Legazpi Village, Salcedo Village, Makati. So doon po sila makikita yung office ng Asian Center for World Mission. Okay, so mga kapatid, don't worry, ibibigay ko po yung copy ng aking pong notes ito. Ipopost ko po ito sa atin pong GC para makita po ng lahat. And I will try to give you the complete notes, not just the outline. So please allow me more time. Let's say by tomorrow or by Monday, may ipopost ko po ito sa GC. Pero isasend ko po muna ito kay Pastor Roderick para at least meron po tayong copies ng ating pong mga notes. And then hopefully sa susunod pong meeting po natin, okay, if the Lord be willing,
So, we will continue on this. Tutuloy po natin itong lesson na ito. Kasi alam niyo po kasi ang historical development ng missions po medyo complex po na subject yan. Mahaba-habang usapin yan. But after this, we will try to go to cultural engagement in mission. And from here, I will also share my personal experiences sa cultural engagement pagdating po sa mission. So stay tuned. And I hope that yung mga estudyante nating absent ay makasama, at kung meron din kayo may isama, mas maganda para at least makapag-share po tayo ng mas marami pa with regards to my experience as a missionary sa Southeast Asia. Kasi ang naging field ko po ay itong buong Southeast Asia. Ang hindi ko lang po napuntahan ay Brunei. Hindi po ako nakapunta roon. But majority po ng Southeast Asia ay napuntahan na po natin nung tayo po ay nasa international missions. Okay, so if you have questions, you can chat me your questions. Dito po sa isulat na lang natin yung questions po natin dito sa GC para makita rin ng lahat. And I will try to answer those questions to the best ability the Holy Spirit will give me. As far as experience, my missionary experience is concerned, masagot po natin yung inyo pong mga tanong when it comes to missions. Especially kung related po dito sa topic na diniscuss po natin. So you can simply post your questions sa ating pong GC, and I will be glad, more than glad, to accommodate those questions. Okay, so pasensya na po kung medyo lumampas po tayo sa oras, pero I do hope and I do pray na meron po tayong napulot dito po sa ating pong lesson na pinag-aralan. Okay, so we will end this session tonight with a prayer, and I would like to ask Pastor Eric to close us in prayer. Pastor Eric, can you please close us in prayer? Kaya tayo na rin, Pastor Eric. Okay. Sige po. Pastor Felipe, can you please close us in prayer? Sige po. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay napaalalahanan niyo po, naturuan pa to expand our ability na magkaroon ng pagsunod sa misyon na nilaan niyo po sa aming bawat isa. Salamat Panginoong Diyos sa aming tagapagsalita, aming pastor po, aming teacher, si Pastor Robles, Panginoon, sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagsakripisyo, Panginoong Diyos, upang ituro ang experience niya, ituro, Panginoong Diyos, kung ano po ang nararapat, ituro, Panginoong Diyos, kung ano po yung ipinapagawa mo sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, about sa mission. Hallelujah. Ito po ay isa sa pinakamahalagang gawain ng iyong lingkod, Panginoon. Panginoong Diyos, bless us. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa muling, sa isang linggo, yung pagsasama ulit, Panginoong Diyos, Hallelujah, be with us also, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Sige po, open cam po tayo for picture taking for attendance purposes po. Open po tayo ng camera po natin. Yan. Okay. Pastor Marlon, taga saan po kayo? Taga Antipolo City po. Wow, okay. Si Pastor Jaime, saan po yung area po ninyo? Batangas, ano po? Nakamute po kayo, Pastor. Sorsogon po, Pastor. Bicol. Okay, good. Okay, and may kasama tayo dito sa Italy, si Sister Myrna. Okay, and Pastor Amador from Batangas. Pastor Dennis. Okay, sige po, magtitik na tayo ng picture. Okay.
Ready? Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, na-check na po natin yung ating pong attendant. Ako po ay nagagalak na makilala kayong lahat and hope na tayo po ay magkasama-sama isang araw. Makapagkape-kape man lang para masayang usapan. Lalo na dyan sa Batangas, gusto ko pumunta dyan at iinom ng kapeng barako. Namimiss ko na yan. Okay. And sa Antipolo po, I used to visit churches in Taytay and Angono. Siguro po pag makapasyal ako ng Antipolo po. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.